Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Pakinggan po natin. Habang papalapit si Pinggoy sa kanilang bahay, ay biglang nakaramdam ng pagkabahala si Pinggoy. Sapagkat ang daming tao ang nasa labas ng kanilang bahay. Anong nangyari? Bakit ang daming tao? Biglang nag-alala tuloy si Pinggoy para sa kanyang lolo at lola. Anong nangyayari? Sana naman walang nangyaring masama kina lolo at lola. Sambit na lamang ni Pinggoy. Ngunit bukod pa riyan, ay naroroon din ang kanilang kapitan del baryo, ang namumuno sa kanilang lugar. At nasa harapan din yun ng kanilang bahay. Siya, si Kapitan Gesmundo. Dahil dun, ay biglang nataranta si Pinggoy. Nang ilang sandali pa, ay biglang may tumawag sa kanya. Pinggoy! Pinggoy! Nang sundan ni Pinggoy kung saan nagmumula ang pagtawag na yun, ay nakita niya si Mang Teban, ang kapitbahay nila. At ito ang pinakamalapit na kapitbahay ng kanilang lolo. Mang Teban, bakit po? Tanong naman ni Pinggoy. Pinggoy! Pinggoy! Halika. Hinahanap ka nila. Nila kapitan. At ng iba pang mga kawani ng ating baryo. Biglang sambit ni Mang Teban. Ha? Bakit po? Naging tugon na lamang ni Pinggoy. May nangyari po ba kina lolo't lola? Dagdag pang tanong ni Pinggoy. Ayun na nga Pinggoy. Walang nangyari sa iyong lolo't lola. Kaya nga lamang ay alalang-alala sila sa iyo. Tugon pa ni Mang Teban. Bakit po? Ano po bang nangyayari? Muling tanong ni Pinggoy. Pinggoy, inirereklamo ka. May nagrereklamo sa iyo. Tugon ni Mang Teban. Ha? Bakit po? Naging tugon na lamang ni Pinggoy. Binalian mo raw ng braso yung anak ni Mang Pio. Yung anak din ni Mang Solomon. Ganon din yung anak ni Mang Kiti. At meron pang 2 magulang dyan na inirereklamo ka. Binalian mo rin daw ng braso ang kanilang mga anak. Yan ang dahilan kung bakit maraming tao ang naririyan sa inyo. Mga nagrereklamo sila na sinaktan mo daw ang kani-kanilang mga anak. Salaysay pa ni Mang Teban. Totoo bang ginawa mo yun, iho? Kung titingnan lang ang iyong pangangatawan ang liit-liit mo pa. At higit ka pang mas maliit kumpara sa mga batang iyon. Paano mo nagawa yun? Parang hindi ka panipaniwala. Sambit na lamang ni Mang Teban.
Hindi ko po alam ang Teban. Hindi ko po alam kung bakit ganun yung paratang nila sa akin. Naging tugon na lamang ni Pinggoy. Banaag pa ang panginginig ng boses ni Pinggoy. Dala ng kaba. Dulot ng sinabi sa kanya ni Mang Teban. Ang totoo po niyan, Mang Teban, ay sinaktan po nila ang alaga kong aso na si Kulas. Sabay turo ni Pinggoy sa alagang aso. Mangyak-ngyak pang sambit ng bata. Ngunit sa kabila nun, ay takang-taka naman si Pinggoy kung bakit siya ang inirereklamo, na kung tutuusin ay dapat siya pa ang magreklamo sapagkat siya ang itinulak ng napakalakas ni Burnok. At isa pa, ay papaanong binalian niya ang mga batang yun nang wala namang maalala si Pinggoy na kahit na ano. Wala siyang maalala na kinanti niya man lamang si Burnok. Ni hindi nga niya nasagi ang batang yun. Mga bagay na naglalabo-labo sa isipan ni Pinggoy. Totoo ba yang sinasabi mo sa akin, Pinggoy? Hindi ka nagsisinungaling? Tanong pa ni Mang Teban. Opo, Mang Teban. Totoo po ang sinasabi ko. Sambit ni Pinggoy habang nangingilid ang luha. Kung sa bagay, ay mahirap talagang isipin na magagawa mo yun. Napakaliit mo kumpara sa mga yun. Kung gayon, halika at sasamahan kita sa iyong lolo upang makapagpaliwanag ka. Sambit na lamang ni Mang Teban. Mang Teban, natatakot po ako. Baka po kung anong gawin nila sa akin. Sambit ni Pinggoy. Huwag kang mag-alaala, Pinggoy. Ako ang bahala sa iyo. Para ano pat, naging magkaibigan kami ni Andeng. At isa pa, ay para na rin kitang tunay na apo. Kaya huwag kang mabahala riyan. Ako ang bahala sa iyo. Pagpapaalala pa ni Mang Teban. At dahil dun, ay sumama si Pinggoy kay Mang Teban habang hila-hila niya si Apog at inaalalayan si Kulas. Nakasunod lamang si Pinggoy kay Mang Teban. Si Mang Teban naman ay dumaan sa ibang daanan. Hindi sa nakasanayan nilang daan. Ang daanang ito, ang binabagtas nito, ay patungo sa likuran ng bahay nila Pinggoy. Hanggang sa narating na nila ang likurang bahagi ng bakuran nila Pinggoy. At mula doon ay naririnig nila ang mga nagsasalita sa harapan ng bahay nila Pinggoy. At galit na galit ang mga boses nito. Kapitan, nakita mo ang nangyari sa pinakamamahal kong si Burnok. Ang braso niya, tingnan mo. Nabali. Kaya dapat talagang mapanagot ang Pinggoy na yan. At kay bata-bata pa lamang may sungay na. Sigaw ng isang babae na sa malamang ay ina ni Burnok. Tama, Kapitan. Dapat panagutin ng may sala. Kahit bata pa yan. Sigaw pa ng iba. Sandali lamang mga kababaryo. At huminahon lamang kayo. Naririto tayo upang magkaayos-ayos tayong magkababaryo. Sambit naman ng isang lalaki na marahil ay nagbumula sa kanilang Kapitan del Barrio. Pinggoy, mukhang mainit ang usapin
sa harapan ng bahay ninyo. Maigi siguro ay pumarini ka muna. Magtago ka muna dito, ha? At sisikapin kong tawagin si Andeng. Mungkay pa ni Mang Teban. Kung kaya't nagtago muna sa likuran ng bakuran si Pinggoy, kasama si Apog at si Kulas. Habang nag-aantay, ay tila lumalakas naman ang balitaktakan sa harapan ng kanilang bahay. At dahil dun, ay kung ano-anong bagay na ang pumapasok sa isipan ni Pinggoy. Dala ng kaba, ay naisip na ni Pinggoy na magpunta na lamang sa lugar ni Abel, na kung saan ang daanan nito, yung bumubukas ang pagitan ng bundok. At marahil ay makakapagtago siya dun ng matagal. At habang iniisip yun, ay biglang naramdaman na lamang ni Pinggoy na dinidilaan ni Apog ang kanya muka. Dahilan upang maibsan ang kaba na nararamdaman ni Pinggoy. At biglang naglaho ang kanyang mga iniisip. Maya-maya lamang ay dumating na si Mang Teban. Pinggoy! Pinggoy! Halika na! Halika! Sumunod ka lamang sa akin, ha? At huwag na huwag kang aalis sa aking likuran. Ako ang bahala sa iyo. Sambit pa ni Mang Teban. At ganun na nga ang ginawa ni Pinggoy. Pagkalabas nila mula sa likuran ng bakuran, halos hindi makatingin si Pinggoy at nakatungo lamang siya sapagkat sari-saring mga mapanghusgang mga mata ang nakapukol lamang sa kanya. Yan! Yan! Siya yan! Siya yung bumali ng kamay ko! Biglang sigaw nila Burnok at ng mga kasama niyang bata na ito. Siya nga po! Siya yung bumali ng kamay ko! Siya po yan! Siya! Biglang sigaw nila Burnok at ng mga kasamang bata na ito. Siya yun! Siya ang balat kalabaw na yun! Sigaw pa ni Burnok. Biglang itinaas naman ni Mang Teban ang kanyang dalawang kamay, paraan upang patahimikin ang kanilang mga kababaryo. Subalit, ayaw magpapigil ng mga ito. Lalo pat nung makita si Pinggoy. Lalong nagsipaglakasan ang mga boses ng kanilang mga kababaryo. At noong mga sandaling yun, ay kaagad namang pumunta sa tabi ni Pinggoy ang kanyang lolo Andeng upang damayan ang kanyang apo. Subalit, ayaw pa rin papigil ng kanyang mga kababaryo. Nananaig pa rin ang galit mula sa mga ito. Nang biglang pumagitna na si Kapitan Gismundo. Mga kababaryo, huminahon tayo. Konting hinahon. Konting hinahon lamang. Ito pala si Pinggoy na sinasabi ninyo. Pagpapakalma pa ni Kapitan. Bago kayo magsalita ng kung ano-ano pa at kung ano-anong paratang, ay hayaan muna natin na makasagot sa inyong mga katanungan ang batang si Pinggoy. Maliwanag ba? Simulan natin sa simula. Kung ano ba talaga ang nangyari? Muling tanong ni Kapitan. Iyan po si Pinggoy. Binalian po ako ng kamay niyan. Sambit ni Burnok. At sinabayan pa nito ng pag-iyak.
Ang sambit na yun ni Burnok ay sinang-ayon na naman ng mga kasamang bata nito. Opo, Kapitan. Hindi lang po si Burnok. Kami pong lahat. Binalian niya ng kamay po. Eto po. Dagdag pa ng isang bata. At saka ipinakita ng mga ito ang kanilang mga nabaling braso. Ikaw naman, Pinggoy. Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Tanong naman ni Kapitan kay Pinggoy. Ang totoo po, Kapitan, ay wala po akong ginagawa sa kanila. Wala po akong maalala na sinaktan ko po sila. Ang totoo po niyan, pauwi na po ako noon galing bukid nang bigla akong harangin ng limang ito. Pagkatapos ay bigla akong itinulak ni Burnok. Sa lakas po ng tulak niya, napahiga na lang po ako. Dahil doon ay nagalit ang aso kong si Kulas. At sinugod ni Kulas si Burnok. Pero pinaghahampas po nila si Kulas. Hinampas nila ang alaga kong aso. Sambit pa ni Pinggoy. Totoo ba yan? Totoo ba yun? Tanong ni Kapitan. At tumango ang mga batang kasama ni Burnok. Kayo naman palang may kasalanan eh. Pero kung gayon, paano naman kayo nabalian ng kamay ni Pinggoy? Tingnan mo nga kung gaano kapayat ang batang ito. Ni halos pinggan na may lamang tubig ay mukhang mahihirapang buhatin ng batang ito. Tapos, sasabihin ninyo na nabalian kayo ng kamay. Ang lalaki niyong bata kumpara sa batang ito. Bukod pa riyan, 5 pa kayo laban sa iisa lamang. Nung mga sandaling yun, ay hindi na napigilan ni Kapitan Gismundo ang mapatawa. Isipin niyo, ilang bata kayo at tinalo kayo ng isang bata lang? Sambit pa ni Kapitan Gismundo. Ganito po kasi yun, Kapitan. Nung hinampas po namin yung aso ng pamalo, bigla pong humarang itong si Pinggoy. Pagkahampas namin, ay hindi man lamang siya tinablan. At pagkahampas na paghampas ko, ay bigla na lamang akong nakaramdam ng matinding sakit sa aking braso. At napagtanto ko na lamang na nabali na pala ang braso ko. At hindi lang po sa akin yan nangyari, pati sa mga kasama ko. Sambit pa ni Burnok. Opo, Kapitan. Totoo po yun. Totoo po yung sinabi ni Burnok. Pagkahampas po namin, nabali din po ang kamay ko. Sambit pa ng ilang bata. Kapitan, bigla rin pong nag-ibang itsura ni Pinggoy. Sambit ng isa pang bata. Opo, Kapitan. Nag-iba pong itsura niya. Yung itim niya sa mukhang yan, biglang bumalot yan sa buo niyang katawan. Sambit ng isa pang bata. Totoo po yung Kapitan. Totoo po. At yung mga mata niya, nag-iba. Pulang-pula po. Parang hindi sa tao. Sambit pa ni Burnok. Nakaagad silang ayunan ng mga bata. Noong mga sandaling yun, naglaho na ang ngiti ni Kapitan sa kanyang labi. At tila binalutan ng pulos katanungan ang kanyang pagmumuka.
habang nakatuon lamang ang kanyang tingin kay Pinggoy. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Lito Estoque. Boss, shout out po. Nais ko rin pong batiin ng maligayang kaarawan po si Ma'am Buday Kasiple dyan po sa may Barangay Banban, Pikino, Kalinog, Iloilo. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. At ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Val Dayon. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Herbias family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Migs Mateo Herbias. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Bongbong Layug of Sinabakan, Candelaria, Zambales. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Ligaya. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko rin pong i-shoutout si Boss Val Dayon at sa mga taga Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Ani Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po.
Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa'yo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.